na tayo mga kapatid? Tayo bang lahat ay mayroon ng pagbabago sa harapan ng ating dakilang Diyos? May I request Pastor Rajit to pray the word of God? Kumamay po kayo ng tatlo at sabihin mo sa kanya, alam mo, natutuwa talaga ako, binago na ako ni Jesus. O, pag nakatatlo na tayo mga kapatid, palakpakan pa natin ng malakas ang ating Panginoon. Palakpak na masaya. Palakpak na natutuwa. Hallelujah, dahil binago na ng ating Panginoon. Please take your seat, mga kapatid. Hallelujah. Isa po sa mga bagay na hindi pwede nawala sa ating mga bahay ay ang ating pong mga upuan. Hindi ko lang alam, in the entire world or the entire country ay mayroong bahay na walang upuan. But majority in the whole world, halos lahat ng bahay may upuan. Sino po dito bahay na walang upuan? Lahat po tayo may upuan. Amen? Ano ang pakiramdam kapag tayo po ay nakakaupo? Medyo maganda po ang pakiramdam nyo ngayon dahil nakaupo kayo. Isang oras kayo nakaupo, isang oras ako nakatayo. At sa pagkakaupo ninyo mga kapatid, pwede kayo makatulog. Diba? Minsan nakakadikward po tayo sa pag-upo. Komportable ang ating pong pag-upo. Bakit? Kasi tiwala tayo sa upuan na ating inuupuan na maingatan tayo at hindi tayo babagsak at hindi tayo madidisgrasya. Amen. Tama po ba? Amen. Nakarelax ba kayo dyan ngayon mga kapatid? Habang kayo ay nakaupo? Amen? Bakit? Kasi tiwala po kayo na ang inyong inuupuan matibay. Totoo po ba? Ngayon ang tanong, kilala niyo po ba kung sino ang gumagawa ng mga upuan na inuupuan natin? Hindi natin siya kilala. Hindi natin siya nakita. Pero bakit tayo umuupo? Dahil nagtitiwala tayo na ang upuan ay magbibigay sa atin ng komportableng kalagayan habang tayo ay nakikinig ng Word of God. Tama? Di ba grabe ang tiwala natin sa upuan? Di natin nakita at alam ang gumawa? Tanungin ko kayo mga kapatid, bakit nagtiwala kayo kay Jesus? Bakit nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Hesus? Nakita ba natin siya? Narinig ba natin siya mga kapatid? Nakausap ba natin siya ng mukhaan? Pero bakit tayo sumasamba? Dahil naniniwala tayo na yung Hesus na nasa Biblia, totoo mga kapatid, at yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga salita ay mapagkakatiwalaan na hindi tayo madidisgrasya katulad ng upuan na yan. Hindi natin nakita yung gumawa, pero nagtitiwala tayo sa upuan na yan na hindi tayo mapapahamak. Nawa sa umagang ito, buo yung ating pagbabago na yung Diyos na tumawag sa atin, hindi natin nakita ng mukhaan. Pero hindi tayo pinababayaan at hindi tayo hahayaan ng Panginoong Hesukristo na madidisgrasya ng ganun-ganun na lamang mga kapatid. Amen? But the real truth is, hindi lahat ng tao na lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo ay totoong nagbabago. Amen? May mga taong nakakakita ng himala. May mga taong nakakita ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. May mga taong narinig ang pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. May mga taong nakita ang revival habang nangangaral ang ating Panginoong Hesukristo. May mga taong nakakita na lumakad ang ating Panginoong Hesukristo. May mga taong na kumain ng tinapay na libu-libong katao na matinding ginawang himala ng ating Panginoon. But the real truth is, majority sa mga tao na yun, hindi nagbago. Amen. At nawa, walang masumpungan ang ating Panginoong Hesukristo sa lugar na ito mga kapatid. Maraming mga taong nananalangin, maraming mga taong sumasamba, maraming mga taong umiiyak sa harapan ng ating Panginoon. Pero pag uwi natin sa ating mga bahay, yung mga puso natin katulad pa rin ang dati, hindi pa rin nagbabago sa harapan ng ating pong Panginoon. Ito po ang nakakalungkot na posible palang makalapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Pwede pala nating maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Pwede pala tayo makatanggap ng blessings ng ating pong Panginoon. Pero at the same time, hindi pala tayo nagbabago mga kapatid. At natuwa naman ako kanina na habang nakipagkamayan kayo,
ay buong lakas din yung sinabi na natutuwa talaga ako sa Panginoon dahil nabago na ako. Amen? Sa umagang ito mga kapatid, ginigising ng Panginoon ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya na hindi lamang tayo sumasamba para sa blessings ng ating pong Panginoon. Sumasamba tayo dahil gusto natin hindi lamang tayo tumanggap ng blessings, paguhin tayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede pa lang ang ating bahay malapit sa church, pero yung puso natin malayo po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung naunawaan niyo po yung Sunday School kanina, napakagandang topic yun mga kapatid. Dahil maraming taong sumasamba, pero walang total surrender sa atin pong Panginoon. Ni wala kang nagsisik ng Holy Ghost, ni wala kang nangangarap na magkaroon ng revival. And I pray mga kapatid, na habang nangangaral ako, ang bawat isa sa inyo dyan ay nagpe-pray. Habang nangangaral ako, mayroong revival, mayroong pagkilos ang atin pong Panginoon. Dahil di lamang tayo sumasamba para makinig ng salita ng Diyos. Sumasamba tayo na habang tayo nakikinig, mayroong pagbabago at kikilos ang Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Santong Espiritu. Amen. Hallelujah. Praise God. Naniniwala po ba tayo na lahat ng tao kayang baguhin ng Panginoon? Naniniwala ba tayo na lahat ng maruming puso kayang linisin ng Panginoon? Naniniwala ba tayo na kahit gaano katigas yung puso natin ay kayang palambutin ng ating pong Panginoon? Yes, naniniwala tayo. Dahil kung hindi ka naniniwala, kung hindi rin ako naniniwala, wala tayo dito mga kapatid. Kung matigas ang ating puso, wala tayo dito. Amen? And to God be the glory na tayo pong lahat ay binago ng atin pong Panginoon. Dahil ang totoo lamang po, hindi sapat na makakita lamang tayo ng milagro ng Panginoon. Dapat na bago talaga. Yung nabas nating pagkatao, hindi po yan magbabago kung hindi po mabago yung puso natin mga kapatid. Amen? Maraming tao sumusunod sa Panginoong Hesus. Sumusunod sila, nakita nila ang himala. Pero hindi sila sumunod para magbago. Sumunod lang sila para sa himala. Amen? May mga tao na sumasamba para sa himala, pero ayaw sumunod. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya ako sumamba kahit walang himala, susunod at susunod pa rin ako sa Diyos na akin kong pinaglilingkuran. Dahil ang totoo mga kapatid, ang Diyos araw-araw, minuto, segundos, bawat segundo, naghihimala ang Diyos. Hindi na natin kailangan pagpatunayan, lumabas yan kung totoong naghihimala ang Panginoon dahil patuloy na naghihimala ang Diyos. Ito po kasi nakakalungkot. Sa kasaysayan po na ating binasa kanina mga kapatid, napakaraming taong sumunod sa Kanya. Ang purpose makakain ng tinapay. Testingan niyo siya. Sa mga susunod na araw, pag hindi kayo magpakain, pagbalik, malalaman mo doon na kaya pala nakikilig lang ng Word of God dahil sa pagkain. Sumasakay pa ng bangka, Sister Chata. Ito sa kasaysayan, sumakay pa ng bangka eh. Talagang hinahanap nila ang Panginoong Hesus para lang makakain ng tinapay, para makakita ng himala. At the end, lahat yun, iniwan ang ating Panginoong Jesucristo. Ilang mga alagad na lang ang naiwan. Amen? Gaano katindi yun mga kapatid? Tatawid ka pa ng dagat, makakain ka lang ng tinapay. Pero nung nangaral ng ating Panginoon tungkol sa mga spiritual na bagay, anong sabi nila? Nagreklamo? Grabe naman mangaral yan. Ang sakit naman mangaral yan. Katalikuran na nga natin yan. Praise God. Dahil ang gusto lang nila, makakain ang kanilang laman, ayaw ng kanilang kaluluwa. Mga kapatid, hindi lang araw-araw pinapakain ang laman natin. Kaya tayo sumasamba, nangangailangan ng pagkain ang ating pong kaluluwa. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon para tayo pagpalain. Hindi tayo sumusunod sa Kanya para sa mga material blessings. Sumusunod tayo sa Kanya dahil binago tayo ng ating Panginoon na dapat naman talaga tayo sumunod sa Kanya. Amen. Pakitaas po ng kamay ng taong gusto lang ng himala pero ayaw magbago. Kaya hindi po lahat ng tao sa krusada nadadala sa pananambahan na Dadyugo. Ang dami natin krusada pinagdaanan sa Bicol, sir. Pero mapalad na mayroong isa. Dahil ang iba gusto sardinas.
Ang iba, gusto Lucky. Ayan din gusto ko, Sister Chat. Ayaw kong Word of God. Ayaw ko ng Bible study. Gusto ko lang, Brother Gilbert, yung 2 kilong bigas, 2 pirasong sardinas, at Lucky. Yun lang ang gusto ko. Pero ibang pagkain pala ang binibigay ng ating Panginoon. Yung pagkain para sa ating kaluluwa. Para yung ating kaluluwa makarating sa langit kasama ng ating pong Panginoon. Kaya sabi ng Lord, ayaw niya na blessings lang ang tingnan natin sa Kanya. Ang tingnan natin, yung mga bagay na makalangit. Dahil yun yung importante, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating pong Panginoon. Kung gusto lang ng blessings, kayang ibigay ng Panginoon yan. Kung gusto natin gumaling kaagad tayo sa ating mga sakit karamdaman, kayang-kaya pong ibigay ng ating Panginoon yan. On the spot, mga kapatid, yung ating mga prayer, kayang ibigay ng ating Panginoon yan. Pero mahirap yung gusto natin ng blessings, ayaw natin ng kabanalan. Gusto natin ng blessings, pero hindi tayo sumusurrender sa ating Panginoon. Gusto natin ng blessings, pero ayaw natin sumunod sa ating pong Panginoon. Maraming mga tao na ang gusto nila, yung problema nila, hawakan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pero yung mga puso natin, ayaw natin na pahawakan ng ating Panginoon. Hello? Mga kapatid, tayong lahat nakakakita na ng himala. Pero maraming mga tao na wala sa simbahan ngayon na nakakita ng himala. Bakit? Gusto lang ng himala, ayaw ng pagbabago. Amen. Kaya si Judas, tingnan niyo po ha, isa sa pinakamalapit na disciples ng ating Panginoon. Dahil kung hindi siya malapit, hindi naman siya maging secretary, treasurer. Hindi siya pagkakatiwalaan ng ating Panginoong Hesus sa kapirahan nila. Nakita ni Judas paano bumuhay ng patay ang Panginoong Hesus. Nakita ni Judas na ang libo-libong mga tao nakakain ng tinapay at ng isda. Nakita ni Judas na napakaraming mga inaalihan ng demonyo. At isa siya sa top 12 disciples ng ating pong Panginoon. Pero bakit napahamak siya? Lahat ng nakita niyang himala, hindi na bago ang buhay niya na pwedeng mangyari sa atin ngayon. Mga kapatid, hindi tayo members ng church. We are disciples of Jesus Christ. Pero hindi lahat ng disciples makakarating sa langit dahil hindi lahat ng disciples nagbabago at sumunod sa ating pong Panginoon. May mga disciples gusto lang ng himala. Amen. Hallelujah. Amen? Nakita na niya lahat. Ano pa bang kulang? Na kay Judas na ang presensya ng Diyos. Nararanasan na ni Judas ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero sa ilang putol na pilak, pinagpalit niya ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, mas maraming mahirap na makakapasok sa langit kaysa mga mayayaman. Dahil maraming mayayaman na hindi nila kayang ipagpalit ang kayamanan nila sa langit, mga kapatid. Kaya mapalad na lang tayo, hindi bilyonary. Kung nagkataon, ma'am, sir, kung ikaw ay hindi lang bilyonaryo, trilyoner. O dahil teacher ka, marami kang mga school. Kumikita ka ngayon ng thousands of millions every day. A trip around the world na tayo. Hindi tayo matatagpuan sa pananambahan. Pastor, magpadala na lang ako ng offering. We need to trip around the world. I need to trip around the world. Ikaw ma'am, teacher ka, di ba? Pag marami kang trillion sa bangko, Pastor, tithes lang ang ipapadala namin. Okay lang na hindi kami makapunta sa church dahil mamamasyal kami. Mga kapatid, kung tithes man lang ang ibibigay ninyo, tapos wala kayo sa simbahan, maigi nang huwag kayong magbigay. Dahil ang hinahanap ng Panginoon, hindi lamang yung nagtatapat tayo, hinahanap din ng Diyos yung ating presensya sa loob ng pananambahan na tayo nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Kahit gaano tayo kayaman. Hindi po hahanapin sa atin ng Panginoon ang pera. Ang hahanapin sa atin ng Diyos, yung ating pong kaluluwa. Kapatid. Hallelujah! Kaya sa Bible, mayroon po diyang mayaman na tao. Ang take note, mga kapatid, sikat pa siya sa mga pangalan ng tao na nakasulat sa Book of Records ng medyo nabubulol ako dyan eh. Yung ano, Bastanis yung dulo. Book of Records, ano yun? Bastanis?
Ayun. Ginisa, alisin yung sa Guinness na lang. Diba? Itong tao ito mga kapatid, ba't hindi ito? Walang pangalan, pero sikat sa Bible. Maraming may mga pangalan sa Bible, hindi sikat. Pero yung mayaman, sikat. Binata pa lang, milyonaryo na. Napakayaman na. Kaya Brother Gilbert, puti ngayong upan, walang kayamanan. Pero okay lang yan, nasa Panginoon naman tayo. Lord, lumapit sa ating Panginoon, lumuhod pa. Anong kailangan kong gawin para ako ay makaparoon sa iyong kaharian? Sa madaling salita, Lord, ano bang gagawin ko para mapunta ako sa langit? In short, ano sabi ng Panginoon? Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang gumawa ng kasalanan. Lord, mula pagkabata, taas noo kong pinagmamalaki, lahat ng mayangayan, sinunod ko na. Yan sabi ng Bible, nagalak ang Panginoon Hesus, Sister Beth. Tuwag-tuwa. Sino ba namang hindi matutuwa? Perfect. Pero sabi ng Panginoon, isang bagay na lang ang kailangan mong gawin. Ano yun, Lord? Kahit ako, sir, sabihan ako, makapasok na ako sa langit, natuwa sa akin. Sino bang? Ibinta mo lahat ng kayamanan mo at ibigay mo sa lahat ng mahirap. Anong nangyari? Sabi ng ibang translation, nagtampo. Nalungkot, namanglaw, iniwan ng ating Panginoon. Si Kristo na yung kausap niya. Yung tanging daan tayo makarating sa langit ang nagsabi sa kanya na kapag sinunod niya, magkaroon siya ng bahay sa langit. Pero anong sabi? Sikat yung mayamang ito. The rich young ruler. Sikat siya, hindi para makapasok sa langit. Sikat siya dahil kandidato siya papuntang impyerno. Dahil walang tao na tumalikod at iniwan ang ating Panginoong Jesucristo mapunta sa langit. Pero kahit tayo mayroong pinagkakaabalahan, anong yaman mayroon man tayo, pero kahit busy man tayo, pero pinipili pa rin nating paglingkuran at sundin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating Panginoon, di baling wala kang kayamanong pumasok sa langit. Ang mahalaga, nakita ko ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ang mahalaga, nakinig ka sa akin at sumunod ka sa akin. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Grabing himala na dapat ang makuha ng mayamang ito. Presensya na ng Diyos. Nasa presensya na siya ng Diyos. Ang Panginoon na mismo ang nagsabi sa kanya. Mabigat din talaga siya. Pag sinabi sa akin ng Panginoon, January, pwede ba? Pag nabayaran nyo na yung kotse ninyo, ibinta nyo, at paglakad kayo ni Pastora G, tapos ibigay mo sa lahat ng kapatiran sa Elseville, ano kaya gagawin ko mga kapatid? Diba? Kaya naisip ko rin itong mayamang ito eh. Nalungkot siya eh. Pero pag sinabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, hindi tayo sasabihan ng Panginoon para tayo maghirap at para tayo mawalan. Lahat ng mga tao dyan na gustong mawalan, hindi naubusan ng pagpapala, mga kapatid. Dahil kapag pumasa ang ating pananampalataya sa harapan ng Diyos, hindi tayo mawawalan. Padadamihin pa ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Kaya pala sa mundo natin, pag nag-Bible study tayo, sir, di ba? Sino gusto ng langit? Ay, sos! Kung pwede pang itaas yung mga paa, isabay natin pagtaas eh. Gusto natin ng langit. Madaling tumaas ang kamay para papuntang langit. Ang mabigat, yung magbago, mga kapatid. Amen? Amen. Ako ulitin ko po, nakangiti ako ng masaya. Dahil sinabihan mo yung tatlo na kinamayan mo, na masaya ka, na binago ka, at nagbago ka dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin siya ng malakas. Sa Bible, marami talaga mga tao
na hindi talaga nagbago. Namatay na lang sila, hindi talaga nagbago. Yung bayang Israelita, mga kapatid, matindi yung mga greatest miracle in the Bible, nakita nila eh. Tayo, hindi tayo makakita ng ilog sa nanahati. Sila nakita nila yun. Tayo, hindi tayo makaranas lang. Ewan ko lang kung totoo yung kwento ni Juan Tamad, na inantay talaga niyang malaglag yung bayabas. O talagang kwento lang yun. Totoo ba talaga yun, mga kapatid? O kwento lang? Na hinantay ni Juan Tamad yung bayabas na aabutin. Ang bayan ni Israel, yung mana umuulan para pagkain nila, naranasan nila yun. Pagdating ng araw, pag matinding init, mayroong posting ulap ng Panginoon. Kinukubiran sila. Pagdating ng gabi, dahil wala silang flashlight, wala silang cellphone na mayroong ilaw, haliging apoy ang nagliliwanag sa kanila. Pero anong nangyari? Maturity sa bayan ni Israel. Gustong bumalik sa Egypt? Diba? Nakita nila yung nasunod sila. Ito na yung mga pugo, ito yung mana. Sige lang, magpagkabusog tayo, kain tayo. Yung wala tayong inumin, yung bato, puspusan lang. Yung bato, hampasin lang ng tungkod, labas yung tubig, nakakainom sila, lahat sila. Pati yung mga hayop nila, nakakainom. Anong klaseng bato yun? Hindi nauubusan ng tubig. But and then, majority gustong bumalik sa Egypt. Dahil maraming mga tao sumusunod sa Diyos para sa himala. Pero yung dating pagkatao, hindi kayang iwan. Binabalik-balikan, mga kapatid. Kaya yun ang gusto ng Panginoon, na makawala tayo. Amen. Kaya pinabaklas ng Panginoon yung mga bagay na makamundo na nakaugat sa ating mga puso para yung paglilingkod natin sa Kanya, yung pagsunod natin sa Kanya ay dire-diretso po, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating puso. Kaya ganda ng turo ng Sunday School eh. Sabi ng Panginoon, di ba sabi si Sister Chat kanina, Lord, Lord, at hindi. Pag sabi ko lumayas ka demonyo, layas yung demonyo. Nagpapalayas kami ng demonyo, Lord. Nagpapagaling yung mga sakit karamdaman. Galing. Ang sabi ng Panginoon, hoy, sabi mo sa katabi, hoy. Sabi ng Panginoon, hoy, umalis kayo. Hindi ko kayo kilala. Ito yung nakakalungkot, mga kapatid, na matagal na tayong sumasamba. Hindi pala tayo kilala ng Panginoon pagdating natin sa harapan niya. Maraming mga taong kayang bumuhay ng patay. Ewan ko lang ngayon kung maraming patay na nabuhay. May mga tao na ginagamit ng Diyos na nakapagpapalayas ng demonyo, pero ang pangalan pala wala sa aklat ng buhay. Di ba insulto yun, mga kapatid? Matagal tayong naglilingkod sa Panginoon, tapos nakapila tayo, excited na tayo mga taga-Hillsview o lahat ng mga binagod na bago sa Panginoong Isus. Tara na, excited na tayo. Pagdating doon, hoy mga taga-Hillsview, hindi ko kayo kilala. Kaya ang sabi ng Bible, maraming mga tao, ginagalang ako ng kanilang mga labi, ginagalang ako ng kanilang mga dila, pero yung kanilang mga puso, malayo sa akin dahil walang totoong pagbabago. Sabihin mo sa iyong katabi, kumamay ka ulit ng 3, totoo talaga akong binago ng Panginoong Jesucristo. Parang nahina naman. Totoo na tayong binago na at palakpakan natin siya. Ibig sabihin, ang pinakamapanganib na lugar, hindi yung malayo tayo sa simbahan, kundi yung malayo, yung puso natin sa atin pong Panginoong Jesucristo. In Jesus' time, sa Kanyang pangangaral, marami pong nakikinig sa Kanya. Yung iba sumusunod, majority tumatalikod. Mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon na huwag lamang tayong masanay na napupuspos sa presensya ng Diyos, pero hindi po tayo nagbabago. Amen. Amen! Amen. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
naglakad ang ating Panginoong Hesus sa Jericho. Subukan mo rin tumayo, lumakad ka na Juba. Papunta rito. Kunwari, slow motion. Slow motion. Naglakad ang ating Panginoong Hesus. Tingnan mo sila. Diba? Palagitin pala si Jesus Christ. Masayahin si Jesus Christ. Isa pa, Brother Gilbert. Habang dandaan lumalakad si Brother Gilbert, unti-unti ka rin umakyat dito. Yan. Islimosyon si Brother. Hallelujah. Thank you. Tayo lang muna. Dito ka lang. Brother Gilbert. Diyan ka lang, Brother Sam. Habang lumalakad ang ating Panginoong Jesucristo sa lugar ng Jericho, mayroong unano. Pero hindi ka naman unano, Brother Sam. Wala kasi tayong unano, kaya pasensya ka na. Ay, kayo yung tawag ka. Mayroong isang unano na nagngangalan si Sakio. Diba? Sa lugar na nilalakaran ng ating Panginoong Jesucristo, maraming matatangkad na tao. Marahil nakita nila, wow! Ang tangkad pala ni Jesus Christ. Medyo may pagkachinita. Medyo may dimple pala si Jesus Christ. Wow! Ang gapo pala ni Jesus Christ. Nagsisigawan sila. Pero yung si Sakio umakyat sa puno ng sikomoro, hindi para mapansin lang ng ating Panginoong Jesucristo. Nangangailangan siya ng himala, nangangailangan siya ng kaligtasan. Maraming tao nagsisiksikan sa si Sakio ang pinagpala ng ating Panginoon. Bakit habang naglalakad ang ating Panginoong Jesucristo, si Sakio lang ang mayroong intensyon na iligtas ng ating Panginoon? Maraming mga tao ngayon na pinapangaral natin ang salita ng ating Panginoon. Baliwala lang. Iba mga kapatid, baliwala lang. Baliwala lang. Ang sabi nila, ang punong sikomoro ay medyo matinig-tinig. Kung nakaakyat na po kayo ng cherries, ano yung cherries na pag nahinog kulay violet na bilog na maliliit, pero matinig yung puno? Brother Jimmy, no? Cherries kasi tawag sa amin yan eh. Yung parang mag-violet siya pag nahinog. Blackberry po, Pastor. Parang ganun siya, pero matinik yung puno. Na ang sabi ganun ang sikomoro. Ang hirap noon, unano ka na. Matinik-tinik pa yung puno. Pero di baling masugatan at mahirapan siya. Bakit? Ang kailangan ni Sakio, mapansin siya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nakakagulat sa kwentong ito, mga kapatid, never na nag-usap ang si Sakio at ang ating Panginoon. Pero bakit nakikilala siya? Dahil lahat ng tao kilala ng ating Panginoon. Kapag nakita ng Diyos na itinataas natin siya sa ating pagsamba, itinataas natin ang kanyang dakilang pangalan, nakikilala ka ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, Sakio, bumaba ka dyan. Ngayon din, pupunta ako sa bahay mo. Ang sabi ni Sakio, Lord, malaki ang ating kasalanan, pero isa sa uli ko at susunod ako sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, dumating sa tahanan ito ang kaligtasan. Amen! Pwede ba natin palagpakan ang ating Panginoon? Kaya ka nandito mga kapatid, dahil isa ka rin sa turugon, sa tawag ng ating Panginoon. Thank you, brother. Thank you, brother. Praise God. Hallelujah. But in real life yun mga kapatid, yung ginawa natin sa totoong buhay, grabe po ang saya ni Sakio. Napakaraming tao doon na ang sabi pa ng mga Saduceo, Pariseo, mga publikano, hindi ba niya nauunawaan na yung bahay na pinuntahan niya, taong makasalanan? Kaya ang sabi ng Bible, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na parito para iligtas yung ligtas niya. Naparito ang ating Panginoon para iligtas ang makasalanan. Ikaw at ako ay makasalanan. Kaya tayo nandito, niligtas tayo ng Panginoon. Kaya tayo sumamba dahil tuloy-tuloy na dapat tayong nagbabago sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi nagbago si Sakio, wala siyang kaligtasan, mga kapatid. Maging ikaw man at ako, kung hindi tayo nagbago, wala rin tayong kaligtasan. Kahit bautismohan pa tayo sa tubig araw-araw, pero kung hindi na tayo marunong makinig at sumunod sa ating pong Panginoon, wala pa rin tayong kaligtasan. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Mayroon ba dito 10 kitungin?
Okay. Alam niyo po, walang kwento sa Bible na naglakad ang ating Panginoong Hesus na wala siyang nadadaanan na walang sakit. Majority, yung lugar na pupuntahan niya, may mga sakit. Habang naglalakad ang ating Panginoon, may 10 kitungin. Yung 3 Hebreo, parang nakangiti. At dito raw kayo. 3 Hebreo. Kunwari, kayo lang naman ang kitungin. Ayun, dito pala. Yung brother siya. Yan. Ito si Brother Carl, may nararamdaman. Pero pwedeng magpagaling sa kanya ang Panginoon ngayon, mga kapatid. Parang ang gwapo namang mga kitungin ito. Sino gustong dumagdag mga kapatid? Any volunteers? Any volunteers? Ayun, si Brother sa... Sino pa? Huwag na to si engineer, medyo alanganin eh. Malaki masyado eh. James? Hindi mahalata eh. Si James daw po. Oh. Sige, para makumpleto lang. Ito daw po. Ini volunteers pa din para mapadali tayo. Lalakad lang kayo. Sama ka na, Brother Gilbert. Pero dyan ka lang ha, kasi ikaw yung maglalakad. Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 na lang. 4 na lang. Oh, ini volunteers. Kasi pag wala mag-volunteers mga kapatid, 11:30 na, baka abutin pa ng 1:30. Lalakad lang kayo, James. Dalawa na lang. Ayan. Ayan. Ayun, mga pastoro. Itong mga pastoro itong na tumayo, mga kapatid. Ayan. Maraming salamat. Kunwari, dadaan ka ulit, Brother Gilbert, dahan-dahan. Habang naglalakad, kayong 10, sabay-sabay kayong sumigaw. Jesus! Paawa ka sa amin! Pagalingin mo kami! Malayo yan sa totoong buhay, malayo yan sila mga kapatid. Kasi sa totoo lang, napakapalad ninyo. Dahil kung kayong 10 na kitungin, wala kayo dito. Kasi yung kitungin sa Bible, hindi pwedeng lumapit sa tao, Sister Chat, di ba? Kaya sila sumisigaw ng malayo. Sige, lakad ka ulit, Brother Gilbert. Yan. Sigaw, huwag kayong tumigil sa pagsigaw. Okay. Sige. Teka lang, parang tuwang-tuwa pa kayo ha. Seryoso na. Parang tuwang-tuwa kayo, may kitong kayo ha. Yung iyak talaga. Yung seryoso talagang nakaawaan kayo. Kasi natawa tuloy si Jesus eh. Kasi, sige, Brother Gilbert, lakad ka. O sige. Ayan, sige lang. Kasi tumatawa pa, Brother Gilbert. Hanggang mayroong seryoso sa kanila na umiyak sa kanila na mayroong sakit karamdaman. Isipin nyo mga kapatid, pag may kitong, nababaklas, ang hirap, masakit ang kitong eh. Pinandidirihan kayo. Sige lapit, lakad lang, Brother Gilbert. Kasi hindi nyo man kaya lumapit. Kasi bawal lumapit. Mahihain yung may mga kitong. Alam sa Bible mga kapatid, ang lakas ng sigaw nila dahil unti-unti na silang namamatay. Masakit ang kanilang pinagdaanan mga kapatid, pero hindi na sila kailangang lapitan ng Panginoon Hesus para Elias. Ang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, Brother Gilbert, magpakita na kayo sa mga pare, magaling na kayo. Sabi mo, sige sila kasal nyo, Jesus! Pagalingin niyo kami! Yung siya, hindi ka pa nagsabing magaling na sila, Brother Gilbert. Yung siya, magaling na. Dahil yung isa na lang natitira. Sabihin mo sa kanila, umuwi na kayo dahil pinagaling na kayo. Oh, sige, uwi na kayo. Tingnan niyo mga kapatid. Yung 10 kitungin na pinagaling,